Ang ikalawang aklat ni Samuel, Kabanata 10. Hindi nagtagal at namatay ang hari ng mga Amonita. Ang pumalit dito ay ang anak niyang si Hanon. Sinabi ni David, "Kakaibiganin ko si Hanon, ang anak ni Nahas, sapagkat kaibigan kong matalik ang kaniyang ama." Kaya't nagsugo siya ng mga kinatawan upang makiramay sa kanya. Ngunit nang dumating ang mga ito, sinabi ng mga pinunong Amonita kay Hanon, "Nakakatiyak ba kayo na talagang pinaparangalan ni David ang inyong ama sa kaniyang pakikiramay sa inyo? Hindi kaya lihim na nagmamanman lamang ang mga sugong ito para masakop ang lungsod?" Kaya't ipinahuli ni Hanon ang mga sugo ni David. Inahit ang kalahati ng kanilang balbas at ginupit ang kanilang kasuotan hanggang sa balakang. Saka ipinagtabuyan. Nang mabalitaan ni David ang ginawang paghamak na ito, ipinasalubong niya ang kaniyang mga sugo sapagkat sila'y nahihiyang magbalik. Inutusan niyang doon na muna sila sa Jericho hanggang hindi tumutubong muli ang kanilang balbas. Nang malaman ng mga Amonita na ito'y ikinagalit ni David, umupa sila ng 20,000 kawal mula sa Aram buhat sa Bet-rehob at Soba. Umupa rin sila ng 1,000 tauhan sa pangunguna ng hari ng Maaka at 12,000 pang taga-Tub. Nalaman ito ni David, kaya't pinalabas niya si Joab kasama ang lahat ng mandirigma. Dumating naman ang mga Amonita at humanay sa pintuan ng lungsod, samantala sa labas ng kapatagan naman humanay ang mga kawal ng Aram, kasama ang mga tauhan ni Tub at Maaka. Nang makita ni Joab ang mga kaaway sa kanilang harapan at likuran, itinapat niya sa mga kawal ng Aram ang pinakamahuhusay na kawal Israelita. Ang iba niyang kawal ay ipinailalim niya sa pamumuno ni Abisai na kaniyang kapatid at iniharap naman sa mga Amonita. Sinabi ni Joab kay Abisai, "Kung hindi namin makakaya ang mga kawal ng Aram, tulungan ninyo kami. Kung hindi naman ninyo kaya ang mga Amonita, kayo ang tutulungan namin. Magpakatapang kayo, lakasan ninyo ang loob sa paglaban alang-alang sa bayan at sa mga lungsod ng ating Diyos, at mangyari nawa ang kalooban ni Yahweh." Lumusob sina Joab at nang malapit na sila'y nagtakbuhan sa takot ang mga kawal ng Aram. Pagkakita ng mga Amonita sa nangyari, umatras na rin sila at pumasok sa lungsod. Dahil sa takot kay Abisai, mula sa labanan, si Joab ay nagbalik sa Jerusalem. Nang malaman ng mga taga-Syria na sila ay natalo ng mga Israelita, muli nilang tinipon ang kanilang hukbo. Ipinatawag ni Hadadezer ang kaniyang mga tauhan sa silangan ng Ilog Euphrates. Dumating sila sa Elam at ipinailalim sa pamumuno ni Sobak. Umabot agad ito sa kaalaman ni David, kaya tinipon niya ang buong hukbo ng Israel. Tumawid sila ng Ilog Jordan upang harapin ang mga kaaway sa Elam. Humanda naman ang mga kawal ng Aram at sila'y naglabanan. Nalupig na naman sila at nagsitakas habang tinutugis ng mga Israelita. Ang napatay ni David ay 700 nakakarwahe at 40,000 kawal na nakakabayo. Pati si Sobak ay nasugatan ng balubha at namatay sa pook ng labanan. Nang makita ng mga haring sakop ni Hadadezer na wala silang kalaban-laban sa Israel, sumuko na sila. Mula noon, hindi na tumulong kailanman ang mga taga-Syria sa mga Amonita. Kabanata 11. Nang sumapit ang tagsibol, panahon na karaniwang nakikipagdigma ang mga hari, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel sa pangunguna ni Joab at ng iba pang mga pinuno.
Pinuksan nila ang mga Amonita at kinubkob ang Raba. Subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Isang hapon, pagkagising ni David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Ipinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyo'y si Bathsheba, anak ni Eliam at asawa ni Urias na isang Heteo. Pinakuha niya si Bathsheba na nooy katatapos pa lamang ng kaniyang paglilinis ayon sa tuntunin para sa mga babaeng nireregla. Sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Dahil sa nangyaring ito, si Bathsheba'y nabuntis at ipinasabi niya ito kay David. Inutusan agad ni David si Joab na papuntahin sa kanya si Urias na Heteo. Iyon nga ang ginawa ni Joab. Nang dumating ito, tinanong siya ni David, "Kumusta si Joab at ang hukbo? Ano ang lagay ng labanan?" Sinabi pa niya kay Urias, "Umuwi ka na at sipingan ang iyong asawa, sapagkat nanggaling ka pa sa malayong paglalakbay." Lumakad nga si Urias, ang hari ay nagpadala pa ng regalo para sa tahanan nito. Ngunit hindi pala ito nagtuloy sa kanya. Sa halip, doon siya natulog sa may tarangkahan ng palasyo, kasama ng mga bantay. Nalaman ito ni David at sinabi niya kay Urias, "Hindi ba't kararating mo lang buhat sa isang mababang paglalakbay? Bakit hindi ka umuwi?" Sumagot siya, "Ang kaba ng tipan at ang mga kawal ng Israel at Huda ay nasa mga tulda lamang, at sa labas naman natutulog ang aking pinunong si Joab at ang inyong mga punong kawal. Sa ganitong kalagayan, hindi po maatim ng aking kalooban. Ako'y umuwi upang magpakaligaya sa piling ng aking asawa. Sa harapan ng Diyos, hindi ko po magagawa iyon." Sinabi ni David kay Urias, "Dumito ka muna ng isa pang araw at bukas ka na umalis." Kaya nanatili siya sa Jerusalem ng araw na iyon. Kinabukasan, inanyayahan ni David sa pagkain si Urias na ito'y kanyang nilasing. Hindi rin ito umuwi ng gabing iyon, bagkus natulog na kasama rin ng mga bantay. Kinabukasan sumulat si David kay Joab at ipinadala kay Urias. Ganito ang nilalaman, "Ilagay mo si Urias sa unahan kung saan mainit ang labanan. Pagkatapos, iwan mo siya roon at bayaan mo siyang mapatay." Habang pinaligiran ni Joab ang lungsod, inilagay niya si Urias sa gawing malalakas ang kaaway. Lumabas ang mga kaaway mula sa lungsod at sinalakay ang mga kawal ni Joab. Napatay ang ilang pinuno ni David kasama si Urias. Ipinadala ni Joab kay David ang ulat tungkol sa labanan. Ngunit ito ang ipinagbili niya, "Matapos mong ibalita sa hari ang tungkol sa labanan, maaari siya magalit at bakit kayo nagpakalapit sa lungsod? Hindi ba ninyo alam na maaari kayong panain mula sa itaas ng pader? Hindi ba ninyo alam ang dahilan ng pagkamatay ni Abimelech na anak ni Gideon? Siya nabagsakan ng batong gilingan na inihulog na isang babae mula sa itaas ng pader sa Tebes. Bakit masyado kayong lumapit sa pader? Kung magkagayon, saka mo sabihing napatay rin si Urias." Lumakad ang sugo at nagulat kay David ayon sa sinabi ni Joab. Sinabi niya sa hari, "Lumabas po ang maraming mga kaaway at nilusob kami, ngunit napaurong namin sila hanggang sa may pasukan ng lungsod. Noon po nila kami tinudla mula sa pader, at ilan sa inyo mga pinuno ang napatay. Napatay rin po si Urias." Sumagot si David, "Kung gayon, sabihin mo kay Joab na huwag ikalungkot ang nangyari, sapagkat talagang ganyan ang labanan. May napapatay.
ipagpatuloy ninyo ang paglusob hanggang sa mawasak ang lungsod. Sabihin mong huwag masisira ang kaniyang loob. Nang mabalitaan ni Bathsheba na napatay si Urias, siya'y nagluksa. Pagkatapos ng pagluluksa, ipinatawag siya ni David at naging asawa nito. Nagkaanak siya na isang lalaki, ngunit hindi nalugod si Yahweh sa ginawang ito ni David.